I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys, sa mga Marcos Luili supporters, Filipino and OFW. Again, ako mayroon tayong news updates. Ayan, breaking news guys. Kanina sa sa House Committee and Justice, nakita naman natin, 'di ba? Nabanggit doon yung yung pangalan ni Madriaga. So para ang tingin ko, medyo malakas talaga ang ebidensya laban kay Sara Duterte guys. Pero, kaninang araw, itong araw na ito, March 4, 2026, gumawang hakbang, si Sara Duterte. Sinampahan niya po ng kaso si Madriaga. Ito, basahin ko para kumpleto detalyado Sabi dito guys, sabi ng politiko, puro imbintong kwento, Sara Duterte sus alleged bagman over lies. Pero guys take note. Kumbaga, since 2016, 17 yata, hanggang sa kasalukuyan, si dating Senator Trillanes na talagang binabanatan din sila, itong mga mag-amang Duterte na ito. At alam din po natin, si dating Senator Trillanes, mayroon din po siyang nilabas tungkol din sa salin ni Sara Duterte. Sa madaling salita, marami po siyang, ebidensya laban kay ito sa mag-amang Duterte. Bakit hindi niya po kinasuhan si Trillanes? Bakit si Madriaga? Ngayon lang niya ginawa yun. Bakit kaya? Nako po. Mamaya basahin po natin yung sinabi ni Sir Montolpo. Ayan diba? Sabi dito, Vice President Sara Duterte is suing Romel Madriaga, her alleged bagman, for spreading lies to dope the people. Kaya diba guys, sabi ko sa live, kailangan ilagay sa Senate, sa House si Madriaga para safe ba? Kumbaga alisin na doon sa BGMP. Kasi nanganganib talaga buhay niya. The country's beef went to the office of the prosecutor in Taguig on Wednesday to file perjury complaint against Romel Madriaga to hold him accountable. Nag-file ng file perjury. Sino guys ang mas sinungaling? Si Sara o si Madriaga? Ayan, kasi Madriaga earlier alleged that he made huge cash deliveries on the Duterte behalf, adding her presidential campaign was partly funded by Pogo and drug lords. Duterte, however, rejected the allegation as total lies meant to sabotage her presidential bid. Di nga. Matinding akusasyon ito guys alam po natin. May affidavit si Madriaga at naka-notaryo po yun mga kababayan. Kaya takot na takot si Sara Duterte. Kasi may malalim ang kaalaman ni Madriaga tungkol sa kanya Well. Abangan po natin mga kababayan. In her statement, Duterte compared the situation to the International Criminal Court ICC case against former President Rodrigo Duterte, which he claimed relied on the fabricated testimony from former Senator Antonio Trillanes, the fourth, diba? Witnesses. Bakit si Madriaga ang kinasuhan niya ngayon lang? Si Trillanes, matagal na silang inakusahan. Pero bakit hindi niya kinasuhan si Trillanes? Agay. So, nakikita natin na tila inuulit na naman ang House of Representatives ang parehong taktika sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na testigo na si Romel Madriaga. Ganun talaga. Kasama doon sa sa article of impeachment na bago, di ba? Si Mariga isang akusado sa kasong kidnapping. Gawa-gawa lang yan. Na nagpanggap ng campaign reporter at mula roon ay biglang lumitaw bilang testigo kuno sa impeachment laban sa akin.
She said, hindi ako naniwala sa mga kasinungalingan. Ay, nako. Sos, Mariosep, maglakas loob ba naman yan si Madriaga? Naididiin ka kung hindi totoo. Wala, huli ka, balbon. Dahil dito, ngayong araw ako ay naghain ng kasong perjury laban kay Ramel Madriaga upang tuluyan na mapanagot siya sa kanyang mga kasinungalingan. Aba, malinis ka. Hindi maaring hayaang gamitin ng mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko. Let's see. Tingnan na lang natin. Di ba guys? Ano palagay nyo? Ayan, nagsampa siya ng kaso ngayong araw sabi po dito ng mga nagko-comments, ayaw sa taong bayan. Sabi sa nag-comment section, ayaw sa iyo ang taong bayan. Correct. Look who's is talking. Naku po, mas nagiging malaking kontrobersya ito dahil may bagong developments na lumalabas na mas magiging malaking kontrobersya ito dahil may bagong development na lumabas. Ang gulo naman ito. Ang transparency ay pinakamahalagang paraan para maibalik ang tiwala ng publiko. Yes. Kung nakikita nyo kanina guys, sa House Committee on Justice, diba? 54 votes. Majority po yun. O ano ba yun? Majority ng votes for sufficient in substance. What? So, ibig sabihin, lahat po ng aligasyon laban sa kanya, may katotohanan. Agay. Zero yata yung tawag dito, abstain. Isa lang ang bumuto. Si Suntay ng Quezon City pala yun. Wow. Ngayon, 'di ba nag-press conference si Congressman Loestro. Binigyan po ng 10 araw para magpaliwanag si Sara Duterte sa mga aligasyon sa kanya. Guys, kaya abangan po natin. Wag nating kukurapin 'yan. Ika nga, wag tayong kukurap. Abangan po natin 'yan. Kanina nakita nyo, 'di ba? Sus. Ibig sabihin, sa dami po ng bumuto, ayaw sa kanya. Iba't ibang distrito yan sa buong Pilipinas. Naku po. Mananalo pa kaya yan sa pagkapangulo? Oh my goodness. We will see. Di ba? Pag once na tagilid na siya sa kanyang kinasasangkutan ngayon, pag mai-impeach na siya, dapat mag-resign siya kung gusto niya tumakbo. Dahil kung hindi siya mag-resign, wala na, tanggal. Hindi siya makatakbo kasi di ba bawal na. Sabi dito mga kababayan, ang impeachment process ay pagkakataon para linawin ang lahat ng isyu. Iyon po ang dapat, di ba? Kaso ang problema kay Sara Duterte, nung 19 Congress, hindi niya kayang ipinaliwanag. Di ba? Nagtatantrum siya, nagkaroon pa ng tension. Di ba? Pati yung itong isang staff niya, si Sulaika. Sakit-sakitan kunwari. Drama. Waste of time. So what, Madriaga is already in jail? Yes. Hindi mo kailangan kasuhan yung isang tao. He already inside. Diba? What for? Yung pagsampa mo ng kaso. Diba minsan guys hindi naman lahat ng Pilipino ay bobo. Of course, may mga iba-iba, mga iilan lang na bobo. Diba? Alam mo na kakulong sampan mo parang kaso si Raulo. Diba? Lalo na pag for life in prison. Okay. Tapos, for kidnapping daw. I think, sa mga testimonya ni Madriaga, guys, parang na-frame up siya. Na pinagkaisahan siya talaga noong panahon na yun, kaya nakulong. So, I hope, malalaman ng katotohanan. Time will come, ma-absuelto siya. Kung talagang gawa-gawa lang ang paratang, dapat ipakita ang ebidensya na magpapatunay nito. Tama, di ba? Ang may Pilipino ay may karapatang malaman kung paano ginamit ang pera ng gobyerno. Yun naman dapat, 'di ba? Yan nga ang tinalakay sa House Committee of Justice Saan ba napunta ang pera? 'Di ba yung 125 million supposed to be pupunta sa mga proyekto or saan pa? Kaso lang ginamit sa pansarili. Kung napanood nyo yung Quadcom, for sure, makikita nyo doon. Grabe. Lalo na 600 kalahating billion din yun. 12.5 ang nawala sa kaban ng bayan. Hindi ko alam kung saan napunta yun. Hindi natin alam guys kung saan ginamit ni Sara Duterte. Wala naman siyang achievement na ipinakita kay Bendacoa, di ba?
Kung talagang walang kinalaman si Sara, bakit ang daming pangalan at detalye na lumabas sa affidavit ng dating aide? Yun ang problema. May sipiatos, di ba? Yung mga sitserya. Hindi kayo ng loka. Ang problema kasi, pag puro pagtanggi lang ang sagot, mas lalo lang dumami ang tanong ng publiko. Yun ang problema kay Sara Duterte. Like for example, tanongin mo, anong masasabi mo sa West Philippine Sea na ginawa ng mga China vessel pangharas sa PCG ng Pilipinas? Ay sagot niya, no comment. No explanation. Why? 'Di ba? Kaya minsan magugulat ka na lang sa mga taong bayan kung bakit sila nagsasabi ng ganun, pro-China. Hindi mo sila masisisi ang taong bayan. Tulad nito, ang problema kasi, kapag puro tanggi, walang sagot, mas lalong dumadami ang tanong ng publiko. Iyon! 'Di ba? Kaso lang hindi niya naman sinagot. Ang accountability sa paggamit ng public funds ay hindi dapat tinatakasan ng kahit sinong opisyal. Dapat 'yun harapin, 'di ba? Harapin dapat. Hindi yung ang dami mong alibay tapos gagawa-gawa ka ng istoryahin mo na ginastos sa tama. Nasaan ang resibo? Kaya ako guys, tuwang-tuwa ako kay Congressman Chowa. Dahil he was a chairman ng 19th Congress na kung saan na-impeach si Sara nung panahon na yun. Kaso lang, hindi, hinarangan sa Senado 'Di ba? Kaya si Congressman Chowa, kung makikita nyo, yung kanyang bawat explanation sa House Committee on Justice ngayong araw o kahapon ng isang araw, makikita nyo, talagang solid yung kanyang mga isinasalaysay. Pawang katotohanan lamang. Kasi kumpleto si Congressman Chowa ng mga ebidensya laban kay Sara dito sa paggastos sa hindi malaman kung saan napunta itong 612.5 million. Ang dami, 'di ba? Even si Congressman De Lima, nako, sabi ko, ito nakapreparado ang mga yan, nakahanda lahat ng mga ebidensya nila. 'Di ba? Ewan ko lang kung kakayanin sa side ni Sara. Kumpleto lahat yan. Kaya yan, tuloy. 'Di ba? Majority vote sufficient in substance. Ako po. Nako. So, yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Yan, sabi niya, ngayong araw ay naghain ako ng kasong perjury laban kay Ramel Madriga upang tuluyan ang panagot. Sus Maria Josep. Siya sa kanyang mga kasinungalingan, hindi maaring bayan, hayaang gamitin ng mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko. Hindi kami kayang linlangin. Lalo na sa style mo. Never at never. Yan ang sabi niya ngayong araw. 'Di ba? Bakit sinampal niya ang kaso si Madriaga? Kasi takot siya. Ito yung sinabi ni Sir Tolpo. Sabi dito guys, ni Sir Ramon Tolpo. Parang ngayon lang may kinasuhan si Sara Duterte laban sa mga bumabanat sa kanya. Si Ramel Madriaga lang ang kinasuhan niya. Not even dating Senator Trillanes o member of civil society. Mukhang kay Madriga lang si Sara natakot dahil marahil sa lalim ng alam nitong impormasyon sa kanya. That's correct. Diba guys? Sa affidavit lang ni Madriaga, talagang matatakot ka doon. Oo, totoo yun. Matindi. Sabi dito, pumalsak kasi yung plan A. Yes. Kahit nakakulong at may kaso pwede pa rin mapagkatiwalaan. Tanong lang po. Yes. Depende po doon sa mga salaysay niya. Kung may sapat na ebidensya ang isang nakakulong at nagpapatunay naman talaga ang katotohanan, ang kanyang sinuwalat, lalo't pagkusa niya magsalita at may dotaryo yung kanyang salaysay, sure yun, paniwalaan. 'Di ba? Marami naman nangyayaring ganun Ang isang akusado nakakulong. Why? Kasi nga yung banta sa kanya or yung mga ginawa niyang kalukong, ibig sabihin ang isang tao pag kahit nakakulong yan, maaring pagkatiwalaan pa ang kanyang mga salaysay. Sabi ko, 'di ba? As long as malakas ang kanyang ebidensya kahit nakakulong, walang problema doon. Or marahil si Madriaga lang ang kaya ng powers of evidence. Malakas kasing ang niya ang laban niya Malay nyo guys, sa kasaysayan ng Pilipinas, 'di ba? Nandahil sa mga testimonya ni Madriaga, doon siya nadali. Hindi lang yun, yung threat niya sa Pangulong Marcos Jr.
Kaya minsan nakakainis yung mga ibang congressman kanina na tulad ni Suntay. Kahit sabihin mo alam niya yung katotohanan, patay mali pa rin, deadma. Pinipilit niya pa rin tawag dito, baliktarin ang katotohanan. 'Di ba? Kahit sabihin mo tama, ginagawa niyang mali. Yan si Suntay. Tama ka, ma'am. Tama ka, mun. Wait lang daw yung iba. Agay. Mali ka. Mas mga magandang ingredients si BP sa mga crocs. Mag-antay ka lang daw para smooth pag naluto. Sus, ano yan? Papatay siya ng tao. Ang tanong, pagtanong kayo sa taong bayan kung ibubuto siya. 'Di ba? 'Yun ang tanong. Masyado kayo mayabang. Pagdating ng araw, nga kayo. 'Di ba, guys? So, yun. So, yun mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito? Ako, kanina kitang-kita eh. So, may papatunguhan yan. At siyempre, uusad na yan, papuntang Senado, doon na magkaalaman. So, kung ako si Sara Duterte, mag-resign na lang. Kung gusto niya pong tumakbo. Kahit sabi mo tatakbo yan, naku wala. Matatalo din talaga yan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Follow and likes me guys. Bye everyone.